So, magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. Good morning po, no? So, panibagong araw, panibagong video. So ngayon mga kababayan, natapos na talaga yung problema na tungkol sa pamamanhikan. So mag-iisang araw na po ngayon si Nita doon sa piling ni Jury simula nung natapos ang pamamanhikan. So natin namin siya kahapon kasama si Nanay Lorna, sila Mama Aya at saka yung mama ni Nanay Lorna. So ngayon mga kababayan, medyo tahimik na, hindi na maingay si Nanay Lorna sa kanyang bahay. Tingnan natin yung bahay niya mga kababayan. So makikita na natin talaga ang bahay ni Nanay kasi giniba nung bahay dyan. So titingnan natin ngayon mga kababayan, ano kaya yung maramdaman ni Nita. Dahil simula ngayon mga kababayan, alam na ni Nita na nasaan siya at alam na niya na wala nang maghahanap sa kanya. Na wala nang nanay na maghahanap sa kanya o wala nang mga kapitbahay na maghahanap sa kanya kung saan siya ngayon. Kaya titingnan natin yung kanyang kalagayan. Hindi pa siya hindi pa talaga niya mamimiss si Nanay Lorna kasi yun yung sabi niya noon na hindi niya daw mamimiss si Nanay Lorna. So titingnan lang natin. So hindi pa man siya nag-online. Kasi may busy sila ngayon si Jory doon, no? May mga trabaho sa lupain ng kanilang pinagtatrabahuan, maglilinis sa sagingan, magtatabas. So baka sunod-sunodan si Nita doon ngayon. Dahil sa miss na miss niya si Jory. So abangan na natin mga kabayan, no? So ang tatrabahuin natin ngayon, so mayroon din tayong lilinisan dito sa lupa para mataniman namin ng kamuti. So update lang kayo mamaya mga kabayan sa paglilinis natin doon sa lupa. So magandang gabi sa inyo lahat dyan mga kabayan. So gabi na po, no? At ano na po si Ninita doon yan, higit isang araw na doon mga kabayan. So binaabangan natin kung ano kaya ang naramdaman ni Ninita. So totoo ba talaga yung sabi niya hindi namimiss na Nanay Lorna? So hindi talaga mga kabayan, no? So namimiss talaga ni Ninita kasi po nag-chat siya kanina mga kabayan. Nangumusta, hello, sabi niya hello po. Tapos kinumusta ko, ang sagot niya, saan daw si mama niya? Kasi, nasa isip na ni Ninita mga kabayan, na hindi na talaga siya hanapin ni Nanay Lorna. Kasi alam na ni Nanay kung saan siya ngayon. So, yun yung kaibahan sa kanya, sa sitwasyon noon at sa ngayon. Noon kasi kapag maglaya si Ninita mga kabayan, so hindi mapakali si Nanay Lorna, pati kami, dahil wala mang makasama kay Nanay Lorna, so kami yung sumasama talaga sa kanyang paghahanap kay Ninita at kasama din sa sirkolo. Kaya ngayon, kahit na magtagal si Ninita doon, ay hindi na talaga maisipan niya na hahanapin siya kasi legal naman yung pagpunta doon, di katulad sa paglalayas niya. So nakikita, nag-chat sa mga kawayan na hinanap niya si Nanay Lorna. Hinanap niya, siguro namimiss niya, homesick siya kasi grabe talaga yung iyak ni Nanay noong hatid namin. Humagulhol talaga sa Nanay. Nung pababa na sana si Ninita sa multicam, si Nanay Lorna ay napayuko. Ganun sa kanyang damit kasi umiiyak siya, humagulhol. Makikita niya sa video natin na niyakap siya ni Ninita, ginanon, parang bata lang. Ginanon siya ni Ninita. Pero si Nanay Lorna ay hindi talaga niya napigil lang umiyak. So ma-relate, ano talaga natin, ma-feel din natin yung sakit na yung anak mo ay humihiwalay na sa'yo. Kahit ayaw mo, kahit hindi mo gusto. So napakasakit talaga yan. Ilang taon mong inaalagaan, pinalaki, tapos sa ganun lang, iiwan ka. Pero, ganyan man talaga ang buhay natin. Hindi man sa lahat ng tao ay hindi nag-aasawa, no? So, ay hindi ka talaga, gusto niya talaga mag-aasawa. Kaya, talagang mahihiwalay siya kay Nanay Lorna. Kaya pinaintindi namin si Nanay Lorna, Nanay, ganyan talaga ang buhay. Bawat tao ay mag-aasawa talaga. Maliban lang sa iba na hindi nakapag-asawa. Kaya yun yung nangyari ngayon, masakit, mamimiss daw, sabi na Nanay Lorna, mamingawin daw siya, mamimiss niya si Ninita. Kasi maalala niya,
ang mga gabi na hindi matutulog si Ninita sa kanyang higaan. At doon matutulog sa gitna nilang dalawa ni tatay. Minsan pa nga daw mga kabayan ay aawayin ni Ninita ang mga bata, si Kyle at saka si Ray. Paalisin niya doon sa tabi nila nanay kasi siya po yung magpapagitna. So ang yung mga bata ay umiiyak na lang. Sabihan doon ni Ninita na alis kayo dyan, hindi niya nanay. Akin lang tong nanay na ito. Yun yung mamimiss ni Nanay Lorna kay Ninita. So ngayon mga kawayan, talagang hindi natin alam kasi may mga sitwasyon na mamimiss talaga natin ang ating lugar. No? Mahuhumsik tayo. Hindi natin maiwasan, maiyak tayo. Bigla. Yung maiisip natin ang lugar na ating pinanggalingan. Maliban lang siguro kapag naglalayas ka. Matatakot ka siguro sa lugar na pinanggalingan mo dahil naglayas ka. Siguro yun yung naramdaman ni Ninita noong naglayas siya. Natakot na makita ng mga kilala. Natakot na makikita siya kung nasaan. Siguro yun yung naramdaman niya noon. Subalit iba ngayon na legal po siyang andoon na sa lugar ni Jury, tinatrabahoan ni Jury, medyo malayo kasi dito mga kabayan. No? Nasa mga mahigit 1 oras siguro ang biyahe. Sa motor. Siguro, okay lang kung may motor sila tapos wala mang motor. So hanggang mamimiss na lang ni Ninita ang kanyang nanay. Kasi nakatrayo na ko niyan mga kawain. Mamimiss mo talaga yung lugar. Alala ko noong bago lang ako doon sa Davao mga kawayan, talagang maiyak ka. Lalo na tuwing yung sa akin mga kawayan, natutulog lang ako. Tapos nagpagising ko, bigla lang akong naiyak. Naalala ko yung papa ko, nakasama ko doon sa sakahan, gano'n. Pero ang pagpunta ko doon sa Davao, umalis ako kasi napakapagod talaga sa sakahan. Pero mamimiss mo talaga yung ginagawa mo doon sa lugar na pinanggalingan mo. Kaya posible na yun din ay maramdaman ni Ninita ngayon. Siguro hanggang alaala na lang ang mga panahon na maririnig na yung mga busis o busis ni Nanay Lorna na malakas. hindi na maririnig kasi wala naman si nanay sa kanyang gabi. Sabi niya na nasaan daw si mama niya, gusto niya makita. Tapos kanina mga kabayan, pinuntahan ko si nanay, kinamusta ko. Nay, kumusta ba nay? Tinawagan mo ba si Ninita? Sabi ni Nanay Lorna, tinawagan daw ni Chris, yung asawa ni Juanita. Kasi nauwi man si Chris dyan, galing sa trabaho. Siguro naghatid ng mga pagkain nila. O konsumo nila. Kaya sabi daw ni Nanay Lorna, ay sabi ni Ninita na, asan si mama? Saan si mama? Si Nanay Lorna, so andyan lang sa gilid, hindi nagpapakita sa camera. Sabi niya na, mimiss na daw niya si Nanay Lorna. So, naramdaman na ni Ninita ang miss niya si Nanay Lorna. Tapos tinawanan lang ni Chris, yung manugang ni Nanay Lorna. Sinabihan pa na, anong feelings na mayroong asawa na Nets? Masarap ba ang may asawa? Tumawa lang daw, sabi pa ni nanay. Kaya ngayon, siguro, hindi pa mga kawain, hindi pa niya talagang maramdaman kasi bago pa lang man sila, no? Siguro, konting miss lang. Pero, siguro, pagdating ng araw, babalik din yan dito mga kawain, no? Hindi man siya babalik na dito tumira kasi mayroong module na kukunin nila. No? Kasi magmumodule, sabi ni Jury na okay lang sa kanya, ay pagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa pagmumodule. Kasi gusto ng mga teacher talaga na hindi hihintuan niya nila yung kanyang pag-aaral. Okay din man naman yun kasi para din yun sa kanyang sarili, sa kanyang kinabukasan. Kasi si Ninita medyo mahina talaga sa sa pagbabasa. Kasi nakausap ko yung advisor niya, bagong advisor niya, noong mahinatid akong mga athlete, nung araw na, hindi pa pala yung araw na naglaya siya. Nung araw ba yun? Huwibis yata yan. Tapos sabi ko, ikaw ba yung advisor sa grade 7, sir? Opo, sir. Siya, under po niya si Ninita. So, kumusta ba si Ninita? Siya medyo mahina talaga magbasa. Lalong-lalo na sa tuwing magpapabasa siya,
mahina talaga si Ninita, no? Mahirapan siyang magbasa. Pero nagtaka ako mga kababayan, mahirapan talaga si Ninita magbasa, pero ang galing niya pagdating sa cellphone. Ang galing niya, nakatagalog pa. Nakatagalog pa yung salita niya. Dahil kahit nung hinanap namin siya, kinontak namin yung account ng lalaki, nagre-reply siya kay Ma'am Aya pero nagtatagalog. Sabi namin na hindi yan si Jory, si Ninita yan kasi nagtatagalog na siya. Kaya marunong siya pagdating sa cellphone. Alam niya paano basahin. Pero sa paaralan, parang ang hina niya talaga. Slow learners talaga siya, no? Kasi mahina siya pag sa paaralan. Pabasahin namin siya noon, pabasahin namin sa kanyang mga libro. Kahit tatlong ano lang, syllables. Syllables ba tawag dyan mga kawayan? Yung tatlo, dalawa. Isang words lang, isang word, mahirapan na siyang magbasa. Kaya makita namin na mahina talaga siya. Nagtaka lang kami dahil nagtaka namin mga kababayan, lalo na nung nangyari pumunta siya sa Cagayan, nakita namin sa mga napakataas talaga ng sulat niya na Katagalog. Mahal, ano ba yung sabi-sabi niya? Maghintay ka lang mahal, oh. Napakataas po na kaya niyang maisulat doon sa kanyang maili. Kaya malilito kami ba? Bakit kaya na yung isulat? Pero basahin yung sa paaralan, ang hina niya. Parang mahina siya sa pag-aaral, pero matalino siya sa cellphone. Ganun yung nangyayari. Kaya nga, kahit yung mga pinsan niya, hindi siya nakilala. Kasi, tuwing makukontak siya, lalo na pag may mag-chat sa kanya, yung sagot niya kasi Tagalog. Tagalog, kaya yung pinsan niya, hindi maakalain nila na magkamag-anak sila. Yun yung nangyari noon sa Cagayan, mga kabayan. So, maalala ko lang, no? Tinang ni nanay, bakit mo, anong i-contact mo? O sa Tagalog ba, bakit mo intak na kamag-anak mo lang yan? Sabi pa ni Ganita na, hindi mo man pinakilala sa akin? Pinakilala sa akin mga kamag-anak? Na magpinsan kami, sabi ni Ganita. Tapos tinanong yung lalaki din ni nanay. Kasi kilala mo na yung papa ng lalaki, yung bata. Na bakit daw pinatulan si Ninita na magkamag-anak na sila. Sabi pa ng lalaki, hindi niya daw alam na magkamag-anak kasi Tagalog na si Ninita. Akala niya galing taga Maynila. Kaya kinontak niya, pinapunta niya doon. So, yun, bright si Ninita sa cellphone mga kabayan. Kaya siguro, naisipan niyang mas mabuting mag-asawa na lang siya kasi mahihirapan talaga siguro siya sa mga aralin, sa pag-aaral, no? Hindi niya may enjoy yung kanyang sarili sa pag-aaral. Kaya, panay yung paglalayas na siguro. Pero sa tingin ko mga kabayan, yung paglalayas na nita ay parang pasyal-pasyal lang yan. Pasyal-pasyal lang yan. Kasi nagsabi man siya sa klase niya mga kabayan, may sinabi siya. Sabi pa niya na hindi ako papasok ngayong Lunes kasi meron pa akong kikitain na mag-date daw sila sa kanyang jowa. Kasi tinanong ko yung mga kaklase niya na sabi mo ng mga kaklase, saan ka punta ko yan? Kung hanapin namin si Ninita. Siya ay, nagsabi yun ko yan na mag-absent daw kasi mag-date daw sila sa kanyang jowa. Mamartes na daw siya mag-aral. kaya nakita ko sa kanya na parang wala lang talaga yung ginagawa niya sa kanya. Pasyal-pasyal lang. Dalawang gabi siya doon kay Jory. Kasi umuwi man siya. Nung kinunta ko si Jory pagkagabi, sabi ni Jory na hinatid ko na ipinauwi ko na doon sa Mapula. Kaya, ang mangyari sana noon ay pagkatapos ng pangyayari yon, so posible mag-aaral siya ulit. Pero ang hirap lang mga kababayan kasi pag palagi niyang gawin ang ganyan, ang ganon, ang kinatatakutan namin baka mabuntis siya bigla dahil sa kahit saan. So mabubuli lang siya para lano. Mabubuli lang siya dahil sa kanyang mga ginagawa. Nagsisimula na nga siyang nabuli noong last month yata o pagsisimula ng pasukan. Kaya kinausap namin yung kinausap po nila Mama Aya yata yung mga classmates. Kinausap ni Mama Aya yung teacher na sana wag lang bulihin sa kanyang mga karanasan na
makahihinto sa pag-aaral. Kasi hindi siya nag-aaral nung kinabukasan na nabully siya. No? Kaya yun lang nakikita ko kay Ninita mga kabayan. Parang wala lang, pasyal, balik mo naman sa pag-aaral. So wala talaga siyang goal sa kanyang pag-aaral. Sa kanya lang, ma-enjoy niya yung sarili niya. Kasi yung nangyari sa Cagayan mga kababayan, sinabi namin, huwag mo nang ulitin ha. Siya, opo, hindi ko na po uulitin. Mag-aaral na po ako ng mabuti. Pero ilang buwan lang, ginawa na naman niya. Pumunta kay Jory. So, posible, pag na-hold namin yun o nakuha namin, napigilan namin ang kanyang plano, pag tatanungin namin yun, ang sabihin, posible, hindi na po uulitin. Pero, posible na naman, balang araw, pag magkakaroon ng pagkakataon, uulitin pa rin. No? Kasi, na-compare namin mga kaway, na-compare namin. Noong sa Cagayan, nakalaya siya dahil meron siyang pera. So, hindi na namin binibigyan ng pera na katulad yung binibigyan namin noong una, nabigyan ng sponsor noon. Kasi hindi din namin inakala na gawin niya yung paglalayas. Hindi namin binibigyan na namin kapag humingi. Hingi ng 20, gano'n, 50, yung ano lang ba, pang ano niya ng wifi. Kaso, wala na siyang pera mga kawayan. No? Siguro 100 lang yung pera niya o ilan lang yung pera. Pero, nakuha pa rin niya maglayas. Kaya nakita namin na meron man siyang pera o wala, maaaring makapaglayas pa rin siya. No? Dahil, kukontakin naman yung mga lalaki na magustuhan niya o gusto niya pasyalan. Kaya yun na lang yung ginawa ni Nanay Lorna para sa maging solusyon kasi natatakutan ni Nanay na baka balang araw mangyayari ulit ang paglalayas niya at baka mapunta sa masamang tao. Baka mabalitaan na lang na merong tinapon o merong pinatay, ganun. Marami kasi nangyari niyan sa mga social media ngayon mga babae, no? Mga bata na nawawala, nakikita, bangkay na, ganun. So yun yung kinatatakutan niya Nanay Lorna. Kaya nung nakarinig siya ng suggestion na kung maaari, pasawahin na lang kung magdidesisyon siya mag-asawa. Kaya, yun na lang talaga nangyari. Pinag-aasawa na lang para mahinto na yung kanyang paglayas. Tapos yung kanyang kasama ngayon na story ay pinaalalahan ni Nanay Lorna na bantayan, o sinabihan ko rin mga kabayan na bantayan, i-guide, kasi bata pa talaga si Ninita, no? Pero baka ngayon ay iba rin yung maipapakita niya sa feeling ni Jory, baka magtino na siya o baka magbago rin na mag-matured, no? Sana nga lang po. So, ano na lang, bigyan na lang natin ng panahon at kumustahin natin balang araw doon sa kanya. No? Ipasyal natin si Nanay Lorna noon, ipasyal natin si Nanay Lorna doon sa kay Ninita. Siguro mga susunod na linggo. Titingnan natin yung kalagayan mo na ni Ninita kung kaya ba niya doon na nalayo siya sa kanyang nanay ngayon. So, yun lang mga kababayan, no? Magandang gabi sa inyong lahat. So, yun lang po ang update ko kay Ninita. Namimiss niya talaga si Nanay Lorna. Hindi totoo yung sinasabi niya na hindi niya mamimiss si Nanay Lorna. Yung natanong ko kasi noon mga kababayan, hindi niyo ba mamimiss? Hindi po, sabi niya. At saka yung natanong siya ni Sir Paul, hindi ba siya naawa kay Nanay Lorna? Sabi niya, hindi rin po. So, hindi totoo yung mga naisagot niya. Siguro naisagot niya lang yun para papayagan siya na mag-asawa. Kaya ngayon, nakikita natin na hinahanap-hanap na niya si Nanay Lorna. So, abangan na lang natin mga kababayan ang susunod na pangyayari o mga kaganapan sa kanyang buhay doon sa piling ni Jory. So, maraming salamat sa inyong lahat dyan mga kababayan. Magandang gabi po. At salamat sa lahat ng support. Hanggang dito lang yung ating video. Ingat kayo palagi dyan mga kababayan. No? Sa mga bagong subscribers natin dyan, maraming salamat po. Ingat kayo sa mga gawain ninyo. Sana po ay bigyan kayo ng malakas na pangangatawan. Ingat sa mga pagmamaneho ninyo, sa mga sasakyan ninyo dyan mga kababayan. No? Sa mga nasa ibang bansa nating mga viewers. So ingat po kayong lahat. Hanggang dito lang mga kababayan. Ingat at bye-bye.